Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan. Nagbigay nga ng babala ang chairman ng Blue Ribbon Committee na si Ping Lacson kay SP Tito Sotto na huwag pakampante at huwag baliwalain ang bilang ng minority kasi nga baka maya-maya, bukas o makalawa ay siya naman ang mapatalsik sa kanyang pwesto dahil nga sa manipis na bilang ng majority at minority. Sir, sabi nyo, hindi pwedeng minosen yung minority block dahil 9 yung members. Ilan na nga kailangan, pwede nang magpalit, Yun diba? ang sinabi ko kay Senate President. Sabi ko, 15 tayo, siyam sila. Huwag mong minosen yung 9. And ang attitude din ni Senate President, ito na pag-usapan natin, huwag natin baliwalain kasi mga kapwa senador yan. No? Tratuhin natin sila, ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate, of all the 23 other senators. Dapat yan, and he agreed, ganyan naman talaga yung attitude niya, no? Na hindi po pwedeng Senate President ka lang na majority. Pero ito pa yung isang, with a warning, manipis yung 15 against 9. Baka bukas makalawa, ikaw naman yung kinuko. No? Kaya yung naging biruan nga dyan, wag mong kukunin majority leader si Joel Villanueva kasi 2 beses ng majority leader yan na nakuko yung kanyang Senate President. Pero so doon sa Aminado naman siya Kaya ito si Senator Alan Peter, gusto niya i-volunteer na majority leader si Joel. Kay Senate President Tito. Pero so doon sa naging complaint These kahapon. are light moments lang ito. Pero doon sa naging complaint ng minority, doon sa naging decision tungkol kay Bryce, sa tingin nyo, doon napakita rin yung mahusay na leadership ni Tito Sotto na ang naging ending, pinalipat sa Pasay City Jail. Yes, parang sabihin natin Solomonic, pero temporary yun Kasi pag-uusapan nga namin, after ng hearing sa Thursday, or even before, kung hiramin siya ng House, ang recommendation ko nga is diretso na lang dito sa Senate. Mas mainam na rin dito, at least wala na tayong gasto sa gasolina pag may hearing, may escort pa. Mas mainam na nandito kasi meron naman kaming facility rito. At agad naman itong sinang-ayunan ng dating komisyoner ng COMELEC na si Rowena Guanzon dahil nga sa slim majority. Kung magkataon na kung sakaling magkaroon ng kudita laban kay Sotto, ay pabor naman si Guanzon kay Cayetano bilang magiging susunod na Senate President dahil nga sa bihasa at magaling itong leader. Ngayon nga ay siyam ang bilang ng mga miyembro ng minority at ayon kay Guanzon, isang senador lang ang lilipat pabor sa minority ay magkakaroon uli ng balasahan ng pamumuno sa Senado. At ngayon nga ay muling nagbabadya ang pagyanig sa liderato ng Senado dahil sa iba't ibang kadahilanan tulad na lamang ng sinabi ni Marcoleta na mas kinakampihan ni Sotto at gusto niyang proteksyonan ang mga congressman kaysa sa mga senador dahil sa tila pagpabor nito sa hiling ng House Speaker sa kustodi kay Hernandez. At liban pa dyan ay ang pagkiling ni Sotto sa witness ng House of Representatives na si Hernandez kaysa sa witness ng Senado na si Diskaya. Kasi nga unang-una, kalaban sa politika ang mga Diskaya ng kanyang pamangkin na si Vico Sotto. Kung sa bagay, simulat sa poll ay hindi naman si Escudero ang target ng isinagawang kudeta sa Senado. Sabi nga ni Marcoleta ay collateral damage lamang si Cheese at ang pakay talaga ay si Marcoleta para nga masira ang isinasagawa niyang investigasyon sa flood control anomaly. Nangyayari ngayon sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kaysa sa mga senador. Kaya kayo nung binanggit ni Bryce Hernandez ang Senator Jinggoy at Senator Joel, ayun. Pinutektahan si Hernandez. Si Hernandez ang nakaproteksyon ngayon. O sinabi ko, teka muna, bakit ka ako nasa krame? O di nagtalo-talo kami. Ay siguro, alam nila, hindi nila mapangangatwiranan. Bumaba siya. Kaya ko lang naman ginawa yun, sabi niya
Mamaya kapag tayo ang nanghiram, hindi rin nila tayo pahiramin. Ano ba Ayun na ito? nga, Hiraman ba ito? Oo, yun nga ang punto. Yun ang lumabas doon sa iyong pagpupulong, Sen. No, pero sinabi ko sa kanya, ano ngayon kung hindi tayo pahiramin? Marami naman tayong sarili. Oo. Iyon pa na yung katwiran niya. Kaya niya daw ginawa yun sapagkat baka sakaling hihiram tayo. Manghiram din ang Senado. Oo. Kung ako lang ako, hindi ako nanghihiram. Oo. Eh, At saka, sabi naman, bakit hindi mo ako kinonsulta? Bakit kita ko konsultahin? Ako ang Senate President. oo. Yun po ang kanyang katwiran eh. Ako pa yung chairman eh. That time, opo. Nung i-commit mo siya sa Quezon City, sa Krame, hindi napalitan ka na nun eh. Hindi ka ako. Tingnan mo ka ako itong account ng news. Oo. 2:15. Oo. Nung maalis ako ng chairman, 5:24. Oo, ako Yun na. pa yung ano. O, palagi mo ka niya. Ako ang chairman eh. O, hindi mo binasa yung section 6 ng ating tuntunin. Basahin mo. Ano nakalagay doon, Sen? Ba, the committee alone. Sabi niya. Ako lang. Bilang kayo chairman ng komite. O, nakita mo naman ang mainstream media. Opo. Nung nagsalita yung Diskaya at binanggit yung mga 17, ito wala akong sinasabi, binanggit lang. Opo. Hanggang doon lang tayo, binanggit. Depende na kung saan anong kapupuntahan ng pagdinig na ito. Pero maliwanag na nagbanggit siya ng 17 pangalan. Opo. O tingnan mo yung mainstream media. Hindi naman hindi masyadong kinagat yun eh. Pero nung nagsalita yung Hernandez at binanggit yung 2 senador, sumambulat ka agad eh. Ganun ba? Ngayon, ang pinagtataka ko naman sa panig ng aming leader, ako naman kayo rin naman siguro napapansin ninyo eh. Pagka yung Diskaya ang nagsasalita, ayaw niyang paniwalaan. Aha. Pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalang paniwala. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwala niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Dapat sana nabahala siya sapagkat binanggit ang 2 sa kasama namin. Pero wala kaming makita na ano eh. Kumo ba hindi nabanggit halimbawa, walang nabanggit na gusto ba niya si Diskaya nagbanggit din ng senador, ganun ba? Bakit magugustuhin niya yun? Siya yung Senate President. Nakuha mo ba yun? Tama, dagdagan mo pa na yung Diskaya talaga namang kalabang politika ng kanyang pamangkin. Sana yung ganong mga pagbibigay niya ng komento, kakitaan sana siya ng pagiging objective sana. Dito maliwanag na na may kinikilingan na siya. Hindi nagiging mabuti, lalong-lalo na sa mga kababayan natin. Palagi ko sinasabi, huwag mong uhusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung anong sinasabi nila. Sinong nasisira ngayon? Sinong napupulaan? Yung Senado. Marami kasi nagtatanong, ano ba talaga nangyari po sa Senado, Sen? Siguro i-refresh nyo nga po yung ating mga kababayan. Kagaya nung nalalaman na ninyo at ang daming nagbibigay ng feedback sa akin, hindi lamang libo-libo, halos milyon-milyon na yata. Ay, opo, oo. Na hindi nila matanggap-tanggap na ako po'y biglang pinalitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang totoo po niyan, ako po talaga ang kanilang pakay. Oo. Ang presidente po ng Senado, si Senator Chis Escudero, ay parang collateral damage lang po yun. So tama pa rin lumabas sa mga social media, Sen, na ang puntirya talaga kayo. Kasi hindi naman nila ako maalis kung hindi nila alisin yung puno. Ayun. Ganun po yung nangyari riyan. Ngayon, ang medyo hindi po ako nagsasabi nito. Ito po ay kinukonfirma ng napakarami pong mga kababayan natin na hindi po nila nagustuhan yung mabilis ang pagpapalit ng liderato ng Blue Ribbon Committee. Lalong-lalo na po doon sa panig ng paglalahad na po ng katotohanan. Yung pag-iimbestiga na po sa kanila pong palagay, ay meron na po silang nakikinikinitang mga katotohanan na lalabas dyan.
papunta na po sa paghanap po natin ng kasagutan sa maanumalyang pagkakalatag ng mga proyekto na kung tawagin nga ay ghost projects. Ayun.